Ang gabi na tinawag ako ng sarili kong manugang na isang pabigat, isang dagdag na bibig na kailangang pakainin, ay ang gabi na namatay ang puso ko. At ang anak ko, wala siyang sinabi. Nakatayo lang siya roon, tahimik, ang hiya, ang sakit na dulot ng kawalan ng utang na loob. Halos pumatay sa akin. Sa loob ng maraming taon, ako ang kanilang ilaw ng tahanan. Ibinigay ko ang lahat, bawat sentimo, bawat dasal, para sa kinabukasan nilang dalawa. Ngunit para sa kanila, para lang akong isang anino na hindi pinapansin. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya silang wala na akong silbi. Pinalayas nila ako na dala lang ang 2 maleta at basag na puso. Pero meron silang hindi alam. May isang lihim na yaman. Isang mana na iniwan sa akin ng aking yumaong asawa na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Ang kaawa-awang matanda na ipinagtabuyan nila, siya pala ang magiging mangangaso. Gusto nilang manahimik ako at maglaho. Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo na ring ituring na estranghero sa sarili mong pamamahay, i-like at i-share mo ang video na ito. Mag-comment ka sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Ang mga araw na lumipas sa loob ng maliit na motel room na iyon ay parang walang katapusan. Bawat isa ay mas mahaba kaysa sa nauna. Ang amoy ng kwarto, isang pinaghalong amoy kulob, luma at usok ng sigarilyo mula sa labas. Naging pamilyar na sa aking pandinig ang ugong ng lumang aircon at ang paminsan-minsang tunog ng mga sasakyan sa malapit na kalsada. Ito ang naging kanlungan ko. Ito ang naging kulungan ko. Sa mga unang linggo, halos hindi ako makakain. Ang bawat subo ay parang may kasamang buhangin ng kahihiyan at bighati. Paano nangyari ito sa akin? Ako, si Teresita, na buong buhay ay inilaan sa pag-aalaga sa aking pamilya. Ngayon ay mag-isang binibilang ang mga natitirang barya sa aking pitaka. Sinubukan kong maghanap ng trabaho. Nag-apply ako sa mga grocery, sa mga maliliit na tindahan, kahit bilang tagalinis. Ngunit sino nga ba ang tatanggap sa isang biyudang halos 60 anyos na ang huling karanasan sa trabaho ay ilang dekada na ang nakalipas? Masyado po kayong kwalipikado, ang magalang nilang sabi, na ang ibig sabihin ay, masyado ka nang matanda para dito. Ang bawat pagtanggi ay isang karayom na tumutusok sa aking pagkatao, nagpapaalala sa akin ng mga salita ni Marco. Isang pabigat, isang dagdag na bibig. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa aking isipan, lalo na sa gabi, kung kailan ang katahimikan ay mas maingay pa sa anumang sigaw. Sinubukan kong tawagan si Isabel noong unang linggo. Isang beses lang. Gusto ko lang marinig ang boses niya, hindi siya sumagot. Nag-iwan ako ng mensahe. Anak, kumusta ka na? Okay lang ako. Isang kasinungalingan, syempre. Pero iyon ang ginagawa ng mga ina, hindi ba? Nagpapanggap tayong malakas para sa kanila. Hindi na siya tumawag pabalik. Pagkatapos noon, hindi ko na sinubukan ulit. Ang katahimikan mula sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Marco. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng kama, pakiramdam ko ay nasa dulo na ako ng lahat. Wala na akong mapupuntahan. Wala nang natitirang pag-asa. Dala ng kawalan ng magawa, binuksan ko ang nag-iisang karton na dala ko na hindi naglalaman ng damit. Ito ay isang baul ng mga alaala mula sa aming bahay sa Laguna. Mga lumang litrato namin ng aking yumaong asawa. Mga sulat mula sa mga kaibigan. At sa pinakailalim, nakatago sa isang sulok, isang maliit na libro na balot sa katad. Ang talaarawan ng aking ina. Nagulat ako. Hindi ko matandaan na inilagay ko ito sa kahon. Siguro sa pagmamadali ko na isama ko ito ng hindi namamalayan. Aaminin ko, muntik ko na itong ibalik. Ano pa ang silbi nito? Isa lamang itong paalala ng nakaraan. Ngunit may kung anong humila sa akin. Ang pakiramdam ng luma at malambot na katad sa aking mga kamay. Parang may sarili itong kwento. Parang may ibinubulong ito sa akin. Binuksan ko ang ilaw sa tabi ng kama at sinimulang basahin ang mga unang pahina. Ang sulat kamay ng aking ina,
malinis, paikot, at laging gumagamit ng tinta. Naalala ko ang mga maiikling mensahe na inilalagay niya sa baunan ko noong bata pa ako. Sa una, ang mga nakasulat ay pangkaraniwan lamang. Tungkol sa panahon, sa mga gawain sa simbahan, sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Mga simpleng bagay sa buhay ng isang simpleng babae. Ngunit habang lumalalim ang aking pagbabasa, may isang entry na pumukaw sa aking pansin. Nakasulat doon ang petsa, Hunyo 15. Dumating na naman siya ngayon, ang nakasulat. Sabi niya, sana iba ang naging sitwasyon. Sana raw ako ang kanyang naging asawa. Ngunit mayroon siyang pamilya, isang negosyo, isang pangalang kailangang protektahan. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Hindi dapat malaman ni Teresita. Kailanman. Sana lang, balang araw, maintindihan niya kung gaano ko siya kamahal. Kahit na isinilang siya mula sa isang pagkakamali at pagnanasa. Binasa ko ito ng 2 beses, 3 beses. Hindi dapat malaman ni Teresita. Ang mga salitang iyon ay parang isang dagok sa aking dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Isang pagkakamali? Nagpatuloy ako sa pagbabasa, ang aking mga kamay ay nanginginig na. Sunod-sunod na mga entry, mga pahiwatig, mga alaala, mga pagkikita sa mga hotel sa Maynila. Maliliit na halaga ng pera na sinusubukan niyang tanggihan, ngunit kailangan niya para sa aking pag-aaral. Hindi niya kailanman binanggit ang buong pangalan ng lalaki, tanging mga inisyal lamang, HJS. Tapos, isa pang entry, petsa Pebrero. Sinabi niya na gumawa na siya ng paraan, na kung may mangyari man sa kanya, sisiguraduhin niyang may maiiwan para kay Teresita. Isang bahagi ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi ito magiging opisyal, syempre. Masyadong delikado. Ngunit ipinangako niya sa akin ang isang trust, isang sulat. Sabi niya, ang kanyang abogado, si Ginoong De Leon, ang nakakaalam. De Leon, ang pangalang iyon. Parang isang kidlat na tumama sa akin. Nakita ko na ang pangalang iyon dati. Saan nga ba? Pagkatapos, naalala ko. Ito ang pangalan ng abogado ng aking yumaong asawa para sa ilang mga papeles noon. Ngunit iba ang unang pangalan. Posible kayang inabot ako ng 2 araw at maraming paghahanap sa isang internet cafe. Ang bawat piso na inihuhulog ko sa coin slot ay parang isang hakbang palapit sa katotohanan. At doon, sa wakas, natagpuan ko siya. Leonard De Leon, isang retiradong abogado na dalubhasa sa mga mana. Mayroon pa ring maliit na opisina sa Makati. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi ko kayang tumawag. Sa halip, sumulat ako. Isang sulat kamay, ipinadala sa pamamagitan ng koreo. Ipinaliwanag ko kung sino ako, kung sino ang aking ina at nakikiusap, nagmamakaawa para sa isang pagkakataong makipag-usap. 2 linggo ang lumipas. 2 linggo ng paghihintay na puno ng kaba at alinlangan. Akala ko, wala na. Isang panaginip lang ang lahat. Ngunit isang hapon, tumunog ang luma kong telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nang sagutin ko ito at binanggit ko ang pangalan ng aking ina, narinig ko ang pag-crack sa boses sa kabilang linya. Siya na nga, si Attorney De Leon. Kilala niya ang aking ina, hindi lang bilang kliyente, kundi bilang isang kaibigan. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mo, Teresita, sabi niya. Mayroon kang kailangang makita. Kinabukasan, sumakay ako ng bus papuntang Makati. Dala ko ang isang maliit na bag, sakaling isa lamang itong panloloko. Ngunit pagpasok ko sa tahimik niyang opisina na napapalibutan ng mga lumang libro at mas lumang katahimikan, alam kong totoo ito. Inabutan niya ako ng isang selyadong sobre, naninilaw na sa katagalan at marupok. Mula ito kay Horacio Jacinto Silang. Ang nagtatag ng Silang Energy, isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa Luzon. Isang lalaking nakikita ko lang sa mga pahayagan. Isang lalaking may pamilya, reputasyon, at isang malaking pamana. Ang sulat ay para sa aking anak, Teresita. Hindi ko natapos basahin ang buong sulat ng isang upuan. Umiyak ako bago pa man umabot sa 2 talata. Inamin niya ang lahat, ang kanilang pag-iibigan, ang kanyang pagsisisi, ang tahimik na pagmamahal, at pagkatapos, ang pangako. Sa pagkamatay niya,
Isang bahagi ng kanyang personal na yaman na hindi matutuntun sa kanyang opisyal na ari-arian ay ipinagkaloob sa akin sa pamamagitan ni Ginoong De Leon. Dugo kita, sabi niya sa sulat. At kahit naging duwag ako para kilalanin ka noong nabubuhay pa ako, kinikilala kita ngayon sa aking kamatayan. Inilatag ni Attorney De Leon ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob, naroon ang mga papeles ng bank accounts, isang maliit na investment portfolio, mga titulo ng lupa, ang kabuuang halaga, mahigit 100 milyong piso. 100 milyon. 100 milyon. Tinitigan ko ang mga papel pagkatapos ay sa kanya. Totoo po ba ito? Pabulong kong tanong. Tumango siya. Iyo iyan, Teresita, noon pa man. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong may pumili sa akin. May nakakita sa akin. Hindi ako sumigaw o tumawa o napahagulhol. Naupo lang ako doon, tahimik na parang isang bulong, hinahayaan ng katotohanan na bumuhos sa akin na parang isang matagal nang hinihintay na ulan. Nang gabing iyon sa aking motel room, hindi ako nakatulog. Nakatitig ako sa kisame tulad ng ginawa ko sa loob ng maraming buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa aking mga labi. Akala nila, itinapon na nila ako. Akala nila, tapos na ako. Ngunit hindi nila alam, hindi pa ako tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ako magsisimula. Ang babaeng pinalayas nila ay patay na. Isang bagong Teresita ang isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraan. At ang Teresita na ito ay may plano. Hindi ako bumalik agad sa Laguna. May nagbago sa loob ko, isang pagbabagong permanente. Hindi na ako si Teresita, ang nalimot na ina. Ako ay isang bagong tao ngayon. Isang taong pinagsinungalingan sa buong buhay niya at sa wakas ay nakita ang katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, marahil ay mga taon, hindi ako nalulunod sa kahihiyan. Humihinga ako ng kalinawan. Nanatili ako sa Makati ng ilang araw pa. Naglakad-lakad ako sa mga kalye ng Bonifacio Global City, isang lugar na noon ay sa panaginip ko lang napupuntahan. Umupo ako sa mga mamahaling coffee shop, tahimik na nagmamasid sa mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Mga taong hindi itinapon na parang basura, tulad ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko sila kinaiinggitan. Pinag-aralan ko sila. Inisip ko kung sino sa kanila ang may mga ngiting nagtatago ng pighati, kung sino ang pinagtaksilan, kung sino ang gumapang pabalik mula sa pagiging invisible. Hindi ko hinangad ang kanilang buhay, hinangad ko ang kanilang lakas. Hindi lang mana ang ibinigay sa akin ni Attorney De Leon. Binigyan niya ako ng panahon. Panahon para iproseso ang lahat. Panahon para maintindihan ang hawak ko ngayon. Hindi lang ito yaman, ito ay kapangyarihan. At noong una, wala akong ideya kung ano ang gagawin dito. Ngunit ang pighati, kapag sinamahan ng sapat na kahihiyan, ay nagiging gasolina. Napagtanto ko na ang pinakamalaking insulto na maibibigay ko kina Marco at Isabel ay hindi ang aking galit, kundi ang aking tagumpay. Nang bumalik ako sa Maynila, hindi na sa mumurahing motel. Nagbook ako ng isang short-term rental sa isang kondominium sa BGC. Malinis, moderno, tahimik. Ang uri ng lugar na hindi kailanman maiisip ni na Isabel at Marco na kaya kong bayaran. Nagsimula akong manamit ng iba, mas formal, mas pinag-isipan. Hindi magarbo, pero nagbibigay ng impresyon na hindi ako dapat basta-basta. Isang bagong uri ng pagiging invisible, ang uri na nagbubukas ng mga pinto. Gabi-gabi, sa harap ng laptop na binili ko, nagsimula akong manood ng mga video sa YouTube. Tungkol sa investing, sa real estate, sa mga kontrata. Natutunan ko ang lengguwahe ng negosyo. Natutunan ko ang mga salitang assets, liabilities, return on investment. Hindi dahil gusto kong magtayo ng isang imperyo, kundi dahil gusto kong protektahan ang aking sarili. Hinding-hindi na ako magiging walang kapangyarihan muli. At doon, isang gabi, habang nagbabrowse sa mga website, natagpuan ko ito. Ang listing ay nakatago sa isang real estate auction site, isang apartment building sa Quezon City. Medyo luma na, pero matibay pa ang pundasyon. Ang lokasyon, eksakto sa complex kung saan nakatira sina Isabel at Marco.
Napaupo ako ng tuwid, nakatitig sa screen, ang puso ko'y kumakabog. Nakalista ito bilang distressed property dahil ang may-ari ay hindi nakapagbayad ng buwis sa ari-arian. Ang auction ay nakatakda sa loob ng 2 linggo. Hindi ako nag-atubili. Kinabukasan, tumawag ako kay Attorney De Leon. Sa tulong niya, gumawa kami ng isang LLC, isang anonymous na kumpanya. Tinawag namin itong TL Holdings para sa Teresita. Simple lang, walang makakahalata. Inayos namin ang mga papeles, inilipat ang pondo at naglagay ng bid. Hindi ko plinano ang paghihiganti, hindi eksakto. Sa aking isip, ito ay isang strategic investment. Ngunit sa aking puso, alam kong higit pa rito ang dahilan. Kukunin ko ang kontrol sa nag-iisang lugar kung saan inakala nilang sila ang hari. Dumating ang araw ng auction. Lahat ay online. Tahimik. Walang nakakakilala sa TL Holdings. Nanalo ako. Simple, legal, at walang sino mang nakakaalam. At ganun lang kadali, pag-aari ko na ang gusali kung saan sila nakatira. Kung saan nila ako pinalayas dala ang 2 maleta at isang hungkag na dahilan. Kung saan nila ako hinamak sa pinakamababang punto ng aking buhay. Naalala ko ang sarili ko na nakaupo sa aking mesa, sa aking bagong apartment, tinitingnan ang titulo. Ibinulong ko sa hangin. Tingnan natin kung paano magbayad ng renta si Marco sa isang bibig na hindi niya kayang pakainin. Isang buwan ang lumipas. Ang mga sulat ng abiso ay ipinadala sa lahat ng nangungupahan. Ang mga renta ay muling susuriin, at ang mga tuntunin sa pag-upa ay pag-aaralan. At para kina Marco at Isabel, ang bagong halaga ay triple, hindi doble. Triple. Ang halaga ay batay sa kasalukuyang market value kasama ang mga overdue fees na hindi pinapansin ng dating may-ari. Siguradong sumabog siya sa galit. Hindi ko na kailangang makita para malaman. Ramdam ko ang galit niya mula sa malayo. Pero hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pride. Si Marco ay isang lalaking kailangang maramdaman na siya ang may kontrol. At kakatanggal ko lang ng alpombra sa ilalim ng kanyang mga paa ng tahimik. Sinubukan akong tawagan ni Isabel 2 araw pagkatapos ng abiso. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang makipag-ugnayan mula noong gabing umalis ako. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Narinig ko ang kanyang boses, nanginginig at puno ng pag-aalala. Inay, hindi ko po alam kung nabalitaan ninyo, pero may kakaibang nangyayari. Biglang tumaas ang upa namin, nang sobra. Galit na galit si Marco. Ako? Hindi ko na po alam. Pwede po ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa gravity. Kailangan nilang maramdaman ang bigat ng kanilang mga desisyon. Isang gabi, nag-drive ako malapit sa kanilang gusali. Bukas ang kanilang mga ilaw. Nakikita ko ang mga anino na gumagalaw sa likod ng mga kurtina. Si Isabel, naglalakad pabalik-balik. Si Marco sumisigaw, ang kanyang silweta ay hindi maipagkakamali. Pinanood ko sila sandali, pagkatapos ay umalis na ako. Isang bahagi ng aking puso ang nakaramdam ng lungkot. Isang bahagi ang nakaramdam ng katarungan. At isang bahagi, masakit pa rin. Dahil kahit ngayon, alam ko na ang alam ko, hawak ko na ang hawak ko, ibibigay ko pa rin ang lahat para lamang mabalik ang anak ko. Ngunit hindi ang anak na kasama ni Marco, ang anak na pinalaki ko. At alam kong hindi pa yun posible, kaya nanatili akong tahimik at naghintay. Dahil minsan, ang pinakamalakas na katarungan ay ang hindi nagsasalita. At hindi pa ako tapos. Hindi ko na malayan kung gaano kalaki ang ipinagbago ko hanggang sa nakita ko si Isabel sa grocery, 3 linggo pagkatapos ng pagtaas ng upa. Hindi niya ako nakita. Nasa kabilang aisle ako, nagtatago sa likod ng isang estante ng mga delata. Mukha siyang pagod. Hindi lang pagod, pagod na pagod. Ang buhok niya ay nakatali lang ng basta-basta, tulad ng ginagawa niya noon kapag kagagaling niya lang sa iyak. Ang kanyang cart ay halos walang laman, karamihan ay mga murang bilihin. Bigas, itlog, ilang delata na hindi kilalang brand. Dapat sana ay umalis na ako. Pero hindi ko ginawa. Sinundan ko siya ng may distansya, ang puso ko ay kumakabog na, parang may ginagawa akong mali. Huminto siya sa harap ng isang maliit na kahon ng makaroni, pagkatapos ay tumingin sa kanyang telepono.
Isang text mula kay Marco, marahil. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ibinalik niya ang kahon sa istante. Ang sandaling iyon, dinamdam ko. Hindi dahil naawa ako sa kanya, kundi dahil naalala ko ang batang babae na tumatakbo sa akin umiiyak kapag nadadapa. Ang batang gabi-gabi ay nagpapasama sa akin para tingnan kung may halimaw sa ilalim ng kanyang kama. At ngayon, siya mismo ay kasama ng isang halimaw. Umuwi ako ng araw na iyon at naupo sa sofa ng maraming oras, tahimik. Nakatitig ako sa bintana, iniisip kung paano kami ginawang estranghero ng buhay. Ngunit ipinaalala ko sa aking sarili, ito ay hindi parusa, ito ay resulta. At ang resulta ay matagal nang dapat dumating. May mga plano na ako ngayon. Hindi lang para sa gusali, kundi isang tahimik at dahan-dahang laro ng chess. Bawat galaw ay kinakalkula, bawat hakbang ay pinag-isipan. Sa ilalim ng pangalan ng TL Holdings, sinimulan ko ang mga pagkukumpuni. Maliliit na bagay muna, mga tumutulong gripo, sirang kandado, mga kumikislap na ilaw. Hindi ito napansin ni Marco. Masyado siyang abala sa pagtaas ng upa, sumisigaw sa property manager sa pamamagitan ng email, humihingi ng mga sagot. Ngunit kilala ko siya. Alam ko kung paano gumagana ang kanyang ego. Hindi siya aalis. Ituturing niya iyon bilang isang pagkatalo. At si Isabel? Susunod lang sa kanya, tulad ng dati? Kaya, nagpatuloy ako. Pinalitan ko ang signage ng property, nagpakabit ng security camera malapit sa lobby, in-update ang mga mailbox ng mga nangungupahan. Lahat sa ilalim ng pangalan ng aking kumpanya. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Pagkatapos ay dumating ang susunod na abiso, taunang inspeksyon, sa pilitan. Nagpadala si Marco ng isang galit na tugon sa pamamagitan ng tenant portal, puno ng mga walang laman na banta at pagmamatuwid sa sarili. Ngumiti ako habang binabasa ito. Unti-unti siyang nawawala sa sarili at hindi ko kailangang gumawa ng kahit ano. Samantala, ako ay nagiging isang taong halos hindi ko na makilala. Nagbago ang ayos ng aking buhok. Mas matatalas na damit. Naglalakad ako ng may layunin. Nagsimula akong sumali sa mga maliliit na business meetup gamit ang ibang pangalan. Natututo ako tungkol sa real estate, nagtatayo ng mga koneksyon. Walang nagtatanong tungkol sa aking nakaraan. Ang nakikita lang nila ay isang tahimik at kalmadong babae na may matalas na mga mata at pera. Ang pinakamahusay na pagbabalat kayo ay ang katotohanang hindi mo sinasabi. Isang umaga, nakasalubong ko sina Isabel at Marco sa parking lot habang papalabas ako sa isang pulong. Nananatili akong nakasalamin, ang aking buhok ay nakatago sa isang makinis na bun. Halos hindi ako tiningnan ni Isabel. Si Marco ay hindi ako nakilala. Nang gabing iyon, naupo ako sa aking sala, humihigop ng tsaa. Iniisip kung gaano kakaiba ang pakiramdam na dumaan sa sarili mong anak at maging invisible. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas malakas ka kaysa sa natatandaan nila. Hindi nila ako makita ngayon dahil ang kilala lang nila ay ang bersyon ko na dati nilang kontrolado. At ang babaeng iyon ay wala na. Ang mga tawag mula kay Isabel ay nagpatuloy, ngunit mas madalang na. Malambot at nag-aalangang mga voicemail. Hi, Inay. Gusto ko lang sanang malaman kung may oras kang makipag-usap. Alam kong komplikado ang mga bagay-bagay. Hindi ko sinagot ang mga ito. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil kailangan niyang maramdaman ang kawalan na siya mismo ang lumikha. At sa tuwing may pagdududa na pumapasok sa aking isipan, binubuksan ko ang talaarawan ng ak. At sa tuwing may pagdududa na pumapasok sa aking isipan, binubuksan ko ang talaarawan ng aking ina. Binabasa ko ang mga salitang iyon ng paulit-ulit, hindi dapat malaman ni Teresita, kailanman. Ngunit alam ko na ngayon at kasama ng kaalamang iyon ay dumating ang isang uri ng baluti na hindi kayang sirain ng sinuman. Hindi na ako ang babaeng nagmamakaawa na manatili sa ilalim ng kanilang bubong. Ako na ang babaeng nagmamay-ari nito. Palagi kong pinaniniwalaan na ang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagpapantay. Ito ay tungkol sa balanse. Katarungan na walang apoy, isang pagwawasto, hindi isang digmaan. Ngunit nang makita ko ang email na tugon mula kay Marco matapos niyang matanggap ang abiso ng pagtaas ng kanyang upa, aaminin ko,
Isang maliit na kislap ng kasiyahan ang nag-alab sa loob ko. Ang paksa, rent increase. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Malamang ay isang pagkakamali ito. Triple ang upa namin, iyan ay pangingikil. Hinihiling kong makausap ang sinumang nagmamay-ari ng basurang ito. 3 taon na kaming nakatira dito at hindi kailanman nahuli sa pagbabayad. Ito ay pagnanakaw. Nilagdaan niya ito ng kanyang buong pangalan na para bang may ibig sabihin iyon. Binasa ko ang email ng 3 beses at pagkatapos ay ipinasa ito sa aking property manager na may simpleng tala, mangyaring tumugon gamit ang Standard Clause C tungkol sa market rate adjustments, walang espesyal na pagbubukod. Si Marco ay hindi lang galit, siya ay tuliro. Ang kanyang kayabangan ay hindi kailanman nagbigay puwang sa ideya na may isang taong maaaring daigin siya. Sanay na siyang laging may kontrol, kaya't ang ideya na sumagot sa isang walang mukhang landlord ay nagdulot sa kanya ng kabaliwan. Sinubukan ulit akong tawagan ni Isabel ng gabing iyon. Iba na ang voicemail. Walang pagkukunwari. Inay, alam kong hindi mo sinasagot, pero kailangan ko po talagang makipag-usap sa inyo. Mahirap po ang sitwasyon ngayon. Galit si Marco, ibinubunton niya sa lahat. Sinusubukan naming ayusin ang mga bagay-bagay. Ako, namimiss ko na po kayo. Totoo po. Nabasag ang kanyang boses sa dulo. Sa isang sandali, ang aking mga daliri ay lumayang sa screen. Maaari ko siyang tawagan pabalik. Sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, na aayusin ko ang lahat. Ngunit hindi ko ginawa dahil hindi maayos ang mga bagay-bagay at hindi ko maaaring patuloy na ayusin ang mga gusot na siya mismo ang tumulong na likhain. Hinayaan ni Isabel na itapon ako ni Marco na parang wala akong halaga, na parang isang bayarin na hindi nila kayang bayaran. At ngayong nasa kanya na ang pressure, naalala niya kung paano i-dial ang numero ko. Hindi. Hayaan siyang manatili sa katahimikan ng kaunti pa. Nang sumunod na linggo, pinahintulutan ko ang karagdagang mga pag-upgrade sa property. Bagong pintura sa labas, ilaw sa pasilyo, mga pagpapabuti sa landscaping. Ang upa ni Marco ay hindi lamang isang parusa. Ito ay pondo para sa mga pagpapabuti para sa ibang mga nangungupahan. Iyon ang kabalintunaan. Lahat ng iba ay nakikinabang. Siya lang ang hindi nakakakita nito. Nagsimula siyang mag-iwan ng mga galit na sulat sa ilalim ng pinto ng opisina. Mahina ang pressure ng tubig, nagtambak ang basura. Kung ito ang binabayaran namin, isang malaking biro ito. Bawat sulat ay hindi sinasagot. Tumigil si Isabel sa pag-iwan ng mga mensahe. Nagsimula siyang mag-text. Maiikli. Hi po, pwede po ba tayong mag-usap? Kailangan po talaga kita. Tapos, katahimikan ulit. Samantala, pinapanood ko ang mga bank statement na dumarating. Ang TL Holdings ay matatag, kumikita pa nga. Ang ibang mga nangungupahan ay tahimik, magalang at nagbabayad sa oras. Si Marco lang ang maingay at si Isabel ang naipit sa gitna ng bagyo. Ngunit nagbago ang mga bagay nang matanggap ko ang quarterly report mula sa building manager. Kalakip nito ang mga larawan ng unit ni Marco at Isabel. Ang banyo ay may amag, ang mga tile sa kusina ay may lamat, ang mga sulat ay nagtambak sa sahig. Nagtitipid sila, namumuhay ng simple. Dapat sana akong makaramdam ng awa. Sa halip, naramdaman ko ang kalinawan. Hindi lang ito tungkol sa upa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At si Marco ay mabilis na nawawalan nito. Ang sabi-sabi sa gusali ay nagsimula siyang kumuha ng dagdag na oras sa trabaho. Si Isabel ay nakitang umiiyak sa likurang hagdanan isang hapon ng isa pang nangungupahan. Sila ay nagkakawatak-watak mula sa loob at wala akong kailangang sabihin kahit isang salita. Iyon ang bahaging paulit-ulit kong binabalikan. Sa napakatagal na panahon, ako ang nagmamakaawa na pakinggan. Nagmamakaawa kay Isabel na makita kung ano si Marco, na makita kung ano ang kanyang kahihinatnan sa pananatili sa tabi niya. Ngayon sila naman ang nalulunod sa sarili nilang katahimikan at pinapanood ko sila mula sa itaas. Literal. Ang bago kong apartment ay tanaw ang kanilang courtyard. Ibang gusali, mas mataas na palapag, mas ligtas na lugar. Isang tanawin na hindi nila kayang bayaran.
Hindi ko sila palaging pinapanood, sapat lang para maalala na hindi ako baliw, na hindi ko inimbento ang pagtataksil, na ang ginawa nila sa akin ay nararapat na may kahihinatnan. At gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, may mga gabing natatagpuan ko pa rin ang aking sarili na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang aking telepono, nakatitig sa huling mensahe ni Isabel. Kailangan po talaga kita. Ang babae sa loob ko, ang ina, ay nasasaktan. Ngunit palagi kong iniisip na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Hindi ito nagdadabog ng pinto o nagbabanta. Hihilahin mo lang ang isang tali dito, isasara ang isang pinto doon, at panoorin ang mga taong minaliit ka na magsimulang mabalisa. At si Marco, siya ay nababalisa. Pagkatapos ng pagbisita ni Isabel, lalong dumilim ang mga bagay sa apartment na iyon. Hindi ko kailangan ng kamera para malaman ito. Mararamdaman mo ang pagguho ng isang tahanan kung makikinig ka lang ng mabuti. Sinabi sa akin ng maintenance team na si Marco ay naging parang wala sa sarili. 2 beses sa isang linggo siyang sumusugod sa opisina ng management, hinihiling na malaman kung sino ang nagmamay-ari ng gusali. Gusto niya ng pangalan, gusto niya ng mukha, gusto niya ng isang taong masisisi. Ang katotohanang wala siyang mahanap na sinuman, iyon ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kabaliwan. Nagsimula siyang maghalungkat. Alam kong gagawin niya iyon. Hindi si Marco ang tipo na tahimik na tatanggap ng pagkatalo. Nakita ko kung paano niya dati pinakikialaman ang telepono ni Isabel kapag natatagalan ito sa tindahan. Kung paano niya tinitingnan ang mga resibo nito, nagkokomento kung gaano katagal ito sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Ang salitang possessive ay hindi sapat para ilarawan siya. Kaya nang magsimula siyang maghanap ng pangalan sa likod ng TL Holdings, handa ako. Sinubukan niyang hanapin ang LLC sa mga pampublikong talaan, ngunit isinampa ng aking abogado ang lahat sa pamamagitan ng isang privacy trust. Walang pangalan, walang lead. Pagkatapos ay dumating ang mga email sa aking property manager, nagpapanggap siyang isang nangungupahan, nagtatanong kung sino ang nagmamay-ari ng gusali. Padalos-dalos, desperado. Tumawag pa siya sa opisina ng titulo, nagpapanggap na isang abogado na kumakatawan sa isa pang property. Na-flag ito ng clerk at iniulat ng direkta sa amin. At nang mabigo ang mga ugat na iyon, bumaling siya sa loob kay Isabel. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit isa sa mga kapitbahay ang tumawag sa opisina ng management at nagtanong kung maaaring may sumilip sa mga harmon. Sabi niya, nakarinig siya ng nabasag na salamin, matataas na boses, ang uri ng galit na hindi lang nagmumula sa mga bayarin, kundi nagmumula sa takot. Umakyat doon ang maintenance man. Walang sumagot, ngunit sa siwang ng pinto, naririnig niya si Marco na naglalakad pabalik-balik, bumubulong at si Isabel na umiiyak. Ang katahimikan pagkatapos noon ay mas mabigat kaysa sa sigawan. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng isang kakaibang sobre. Walang pangalan sa labas. Walang return address. Sa loob, isang sulat. Alam ko ang ginagawa mo. Akala mo matalino ka, pero hindi mo ako matatakot. Malalaman ko kung sino ka, at kapag nalaman ko, magsisisi ka. Walang pirma, ngunit nakilala ko ang sulat kamay. Ang pagsulat ni Marco ay tulad ng kanyang pagsasalita. Galit, hindi pantay, masyadong mariin sa papel. Naupo ako roon, hawak ang sulat, ang puso ko'y kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala. Dahil ibinalik ako nito sa sandaling tumayo siya sa kusinang iyon at tiningnan ako sa mata na parang dumi ako sa ilalim ng kanyang sapatos. Kung paano tumayo si Isabel sa tabi niya, hindi lang tahimik, kundi kasabwat. At ngayon, siya naman ang nangangapa sa dilim, nalulunod sa kawalang katiyakan, sumisigaw sa kawalan. Ito ay makata, ngunit mapanganib din. Kaya lalo kong pinatibay ang aking depensa. Ipinatawag ko sa aking abogado ang security ng gusali. Nag-install kami ng mas maraming surveillance. Maingat, legal, routine. Siniguro kong protektado ang ibang mga nangungupahan. Ang gusali ay hindi babagsak dahil lang sa isang lalaking hindi kayang dalhin ang bigat ng sarili niyang kalupitan. At si Isabel, hindi na siya tumawag ulit. Ngunit narinig ko mula sa building manager na naglalakad na lang siya papunta sa trabaho. Ang kanyang sasakyan ay naibenta.
Ang kanilang mga kuryente at tubig ay pinatitipid. Patay na ang mga ilaw pagsapit ng 9:00 ng gabi. Walang heater sa ilang gabi. Ang mga bitak ay wala na lang sa kanilang relasyon. Nasa kanilang kaligtasan na. At sa kabila ng lahat ng iyon, pinanatili ko ang aking distansya. Dahil hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa resolusyon. Hayaang lumitaw ang totoong kulay ni Marco hanggang sa mapagtanto niya kung gaano siya kaliit. At hayaan si Isabel na magpasya, mananatili ba siya sa hawla o hahanapin ang susi na inilagay ko mismo sa harap niya? Alam kong hindi pa siya handa, ngunit ang mga pader ay papalapit na at ang mga lihim ay may paraan ng pagtagas sa mga bitak. Hindi ko inaasahan ang katok sa aking pinto ng gabing iyon. Ilang araw ng tahimik. Walang mga email mula sa management, walang mga voicemail mula kay Isabel, walang mga anonymous na banta. Tanging katahimikan. Ang uri na parang isang bagyo na nagkukubli sa di kalayuan, naghihintay. Ngunit nang dumating ang katok, malambot at dahan-dahan, may kumirot sa aking dibdib. Binuksan ko ang pinto. Naroon si Isabel, basang-basa sa ulan. May hawak na isang supot ng grocery na nakayakap sa kanyang dibdib, na para bang iyon na lang ang nagpapanatili sa kanyang pagtayo. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Para siyang naubusan ng salita ilang araw na ang nakalipas. Tumabi ako. Dahan-dahan siyang pumasok, tumutulo ang tubig sa sahig. Binigyan ko siya ng tuwalya at gumalaw kami ng walang imikan. Nagpainit ako ng takure, nagsalin ng 2 tasa ng chamomile tea. Umupo siya sa gilid ng sofa na parang ayaw niyang magtagal, na parang hindi siya karapat-dapat. At marahil, hindi nga. Hindi siya ang taong inakala ko. Sa wakas ay sabi niya. Nanatili akong tahimik. Ibig kong sabihin, alam ko. Isang bahagi sa akin ay palaging alam. Pero sinasabi ko sa sarili ko na stress lang iyon, na kailangan lang niya ng suporta, na kung magiging matiyaga ako, magbabago siya. Muli, wala akong sinabi. Tumingin siya sa akin, nanginginig ang boses. Iniisip niya na may nagta-target sa atin. Obsessed na siya. Tinitingnan niya ang telepono ko, ang mga email ko. Noong nakaraang linggo, sinundan niya ako sa trabaho. Sabi niya, tinitiyak lang niya na hindi ako kasangkot. Isang panginginig ang dumaan sa kanya, at hindi dahil sa lamig. Tinanong niya kung may itinatago ako. Kung kayo ay may itinatagong isang bagay. Natigilan ako. Hindi siya naghintay ng sagot. Sinabi ko sa kanya na ilang linggo nakitang hindi nakausap, na hindi ko man lang alam kung nasaan ka. Huminto siya. Pero iyon ay isang kasinungalingan. Tinitigan niya ako sa mata sa unang pagkakataon. Nahanap ko ang gusali mo na nakalista sa isang security notice. Parehong management company, nalaman ko. Hindi naman mahirap. Siyempre hindi. Matalino si Isabel. Noon pa man. Ngunit ang pagiging matalino ay hindi laging nangangahulugang matapang. At ngayon, mukha siyang isang taong sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata at kinasusuklaman ang kanyang nakikita. Hindi pa rin ako nagsalita. Namimiss kita, pabulong niyang sabi. Pero hindi ko na alam kung paano makasama ka pa. Humigpit ang pagkakahawak ko sa tasa. Umalis ka, sabi niya, basag ang boses. At hinayaan kita. Hinayaan ko siyang itulak ka palabas. Sa wakas, nagsalita ako. Hindi, Isabel, hindi mo siya hinayaan. Tumayo ka sa tabi niya. Natigilan siya. Kumurap siya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka na parang gusto niyang itanggi, na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit wala nang natitirang maipagtatanggol. Tumayo ako, lumakad patungo sa bintana at tumingin sa gabi. Nagmamakaawa ako para sa boses mo ng gabing iyon, sabi ko. Isang salita lang, kahit isa lang, at nanatili kang tahimik. Sa likuran ko, narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Isang tahimik at basag na tunog. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, sabi niya. Akala ko kaya kong hawakan siya. Hindi mo kayang hawakan ang isang lalaking tulad niya. Malambing kong sabi, mabubuhay ka sa tabi niya o iiwan mo siya. Hindi siya sumagot, hindi na kailangan. Naupo kami sa katahimikan ng matagal. 2 babaeng magkadugo, ngunit walang tiwala. Hindi pa.
Marahil ay hindi na kailanman. Nang sa wakas ay tumayo siya para umalis. Maingat niyang ibinaba ang tasa. Ang kanyang mga mata ay napapalibutan ng mga luhang hindi pa natutulo. Hindi ako umaasa ng kapatawaran, sabi niya. Kailangan ko lang maalala kung ano ang pakiramdam na maging ligtas. Inihatid ko siya sa pinto. Huminto siya, pagkatapos ay biglang lumingon at niyakap ako. Hindi ko agad sinuklian ang yakap. Pagkatapos ay ginawa ko, ngunit dahan-dahan, maingat, na parang isang taong sinusubukang hawakan ang isang alaala nang hindi ito dumudulas sa kanyang mga daliri. Nang kumalas siya, hindi siya nagpaalam. Tinitigan lang niya ako sa huling pagkakataon at umalis. At habang nagsasara ang pinto sa likuran niya, may naramdaman akong nagbago sa kaibuturan ng aking dibdib. Hindi pa kapatawaran, hindi pa. Ngunit ang pinakamaliit na kislap ng isang bagay na maaaring balang araw ay lumago at maging ito kung hahayaan niya. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw ni Marco. Ang hangin sa buong gusali ay tila nagbago. Hindi na ito tungkol sa isang misteryosong may-ari o sa hindi makatwirang pagtaas ng upa. Ngayon, mayroon na itong mukha. At ang mukha na iyon ay sa akin. Ang babaeng itinuring nilang mahina at walang halaga. Si Marco ay umalis sa common room ng gabing iyon na parang isang sundalong natalo sa digmaan. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng maputlang galit. Si Isabel naman ay sumunod sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa akin. Puno ng isang halo ng pagkamangha, takot, at marahil isang kislap ng pagsisisi. Inaasahan ko na ang susunod na hakbang ni Marco. Ang isang taong tulad niya, kapag na-corner, ay hindi sumusuko. Nagiging mas mapanganib siya, parang isang sugatang hayop. Dumating ito sa anyo ng isang email, hindi sa akin, kundi sa aking abogado. Ang paksa. Kailangan nating mag-usap ngayon. Ipinasa ito sa akin ng aking abogado, at binasa ko ang bawat salita ng mabuti. Ang kanyang mga salita ay matatalim, naghihinagpis, at puno ng desperasyon. Alam ko na ang lahat, simula niya. Tungkol sa gusali, tungkol sa mana, tungkol sa maliit na lihim mo kay Silang. Akala mo matalino ka? Akala mo masisira mo ang buhay ko at aalis ka lang na nakangiti? Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Kung hindi mo aayusin ito, kung hindi mo ibabalik ang lahat, pupunta ako sa press. Ang pangalan mo, ang kabit ng nanay mo, lahat. Tingnan natin kung paano mananatili ang iyong mahalagang reputasyon kapag nalaman ng lahat kung anong uri ng pamilya ang tunay na pinagmulan mo. Habang binabasa ko ang mga salita, wala akong naramdamang takot. Tanging isang uri ng malamig na kalmado. Sa wakas, inilabas na niya ang kanyang huling baraha. Ang baraha ng kahihiyan. Ang sandata na ginamit niya laban sa akin sa umpisa pa lang. Ngunit hindi niya alam na pinaghandaan ko na ang sandaling ito mula pa noong araw na binili ko ang gusali. Ang hiya ay nawawalan ng kapangyarihan kapag hindi mo na ito itinatago. Ipini-forward ko ang email sa aking abogado na may isang simpleng utos. Gawin na ninyo. Kinabukasan, nakatanggap si Marco ng isang cease and desist letter. Ngunit hindi lang iyon. Kasama sa liham ang mga talaan ng bawat nagbabantang mensahe na ipinadala niya sa opisina ng property ang mga piniking dokumento na sinubukan niyang isumite sa ilalim ng isang peking law firm at ang mga email na tahimik naming na trace pabalik sa kanyang IP address. Naroon din ang mga reklamo ng mga nangungupahan tungkol sa kanyang pag-uugali, ang mga talaan ng sabotahe sa maintenance at kahit na mga audio clip ng kanyang mga pag-aalboroto sa mga pampublikong lugar sa paligid ng gusali. Hindi namin kailangang magsampa ng kasong kriminal. Isang demanda para sa paninirang puri at panliligalig ay sapat na. Nataranta siya. Alam ko dahil tumawag sa akin si Isabel pagkalipas ng 2 araw. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na siya. Sabi niya, nag-impeke siya habang nasa trabaho ako. Nag-iwan ng sulat na nagsasabing tinutugis daw siya. Sabi niya, sinira mo raw ang buhay niya. Sinira niya ang sarili niyang buhay. Mahinahon kong sabi. Nanahimik si Isabel sa kabilang linya. Pagkatapos na sinabi niya ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig,
ngunit ngayon ay may ibang bigat na. Patawad po ulit, inay. Habang buhay kong pagsisisihan na inakala kong karapat-dapat siya sa aking katahimikan. Natakot ka, sagot ko. Naranasan ko na iyan. Pinaliliit ka ng takot pero hindi mo kailangang manatili doon. Sinubukan ni Marco na gumanti. Nag-post siya ng mga hindi malinaw na hinaing sa social media, nagpapahiwatig ng katiwalian at pagtataksil. Hindi siya nagbanggit ng pangalan, hindi niya kayang gawin iyon. Lalo na pagkatapos ng pangalawang sulat mula sa aking abogado na nagbabanta ng legal na aksyon para sa bawat salitang ilalathala niya. Nanahimik siya pagkatapos noon, sa publiko man lang. Sa pribado, alam kong hindi niya malilimutan ang araw na napagtanto niya na ang babaeng pinalayas niya dala ang 2 maleta at isang pagod na mukha ay nagmamay-ari na ngayon ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo, ng kontrata sa ilalim ng kanyang pangalan, at ng mga susi sa bawat nakakandadong pinto na dati niyang isinara sa akin. Si Isabel, sa kabilang dako, ay nagbabago. Lumipat siya mula sa unit sa loob ng 1 buwan, nakahanap ng isang maliit na studio malapit sa kanyang trabaho, nagsimulang mag-therapy at sumali sa isang community art class. Nagpinta pa siya ng isang bagay para sa akin, isang abstract ng isang phoenix na may kulay madilim na pula at ginto. Isinabit ko ito sa itaas ng aking fireplace. Mas madalas na kaming nag-uusap ngayon, hindi araw-araw, ngunit kapag ginagawa namin, ito ay totoo at tapat. Wala nang pagkukunwari. Ang huling piraso ng puzzle ay dumating sa isang sobre. Isa pang sulat. Ngunit sa pagkakataong ito, galing kay Attorney De Leon. Binabati kita, Teresita. Ang gusali ay opisyal nang nailipat. Ang mga natitirang nangungupahan ay lumagda na sa mga bagong kasunduan. Ang demanda laban kay Ginoong Harmon ay naresolba na pabor sa iyo. Malaya ka nang magbenta, magpanatili o mag-restructure ayon sa iyong kagustuhan. Maingat kong tiniklop ang sulat, idinikit sa aking dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pera o ari-arian o paghihiganti. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol sa pagbawi sa aking pangalan, sa aking kwento, sa aking lakas. Kinabukasan, tumawag ako sa isang realtor. Handa na akong isara ang huling kabanata at buksan ang pinto sa isang buhay na hindi ko na kailangang pagtiisan. Sa wakas, maaari ko na itong mabuhay sa sarili kong mga tuntunin. Pagkalipas ng 4 na araw mula nang umalis si Marco, muling kumatok si Isabel sa aking pinto. Sa pagkakataong ito, may dala siyang isang bagay sa kanyang mga kamay na nagpalambot sa aking mga tuhod nang makita ko ito. Isang libro. Kupas na katad, sira ang sulok, ang gulugod ay halos hindi na kumakapit. Ang talaarawan ng aking ina. Binuksan ko ang pinto nang walang salita. Pumasok siya, malapad ang mga mata, nanginginig ang hininga. Nakita ko po ito sa aking aparador, sabi niya. Noong huling beses na bumisita ako sa inyo, siguro ay naiwan ninyo ito. Inilagay niya ito sa coffee table na para bang ito ay sagrado. At para sa akin, ganoon nga ito. Binasa ko po, tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko po sinasadyang manghimasok, nagmamadali niyang sinabi. Pero nakilala ko ang sulat kamay niya. Ako? Naghahanap lang po ako ng isang bagay na may katuturan. Isang katahimikan ang namagitan sa amin na parang isang kurtina, mabigat at hindi pa rin naaalis. Hindi ko po alam ang tungkol kay Horacio Silang, pabulong niyang sabi, o ang pera, o ang trust, o anuman sa mga ito. Tumango ako ng isang beses, dahan-dahan. Hindi ko rin alam, hanggang sa wala na akong ibang matakbuhan. Nabasag ang kanyang boses. Inay, bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Bakit ninyo ako hinayaang maniwala na wala kayong magawa? Tinitigan ko siya sa mata. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Dahil wala nga akong magawa noon. Noong gabing isinara mo ang pinto sa akin, wala akong plano. Wala akong pera. Wala man lang akong lugar kung saan pwedeng umiyak na hindi ako katutukan para tumahimik. Napangiwi si Isabel. Natagpuan ko ang talaarawan sa pinakamababang punto ng aking buhay. Noong binibilang ko ang mga barya para makakain ng hapunan. Noong 1 linggo na akong walang nakakausap. Ang talaarawang iyan, hindi lang ito nagsabi sa akin kung sino ako. Ipinaalala nito sa akin na mahalaga ako.
Na ang aking ina ay hindi lang ako minahal. Ipinaglaban niya ako ng tahimik, nang hindi niya maipakita. Umupo si Isabel, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Hindi ko alam kung paano ako naging isang anak na kayang gawin ang ginawa ko. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko iyan. Lumakad ako patungo sa bintana, tumingin sa kalye sa ibaba, ang tahimik na ugong ng buhay na dumadaan. Hindi ka naging ganoon ng biglaan, sabi ko. Ito ay maliliit na pagpili. Pagpapabaya sa mga bagay-bagay, pagpili ng kapayapaan kaysa sa katotohanan. Paniniwala na ang pag-ibig ay nangangahulugang katapatan, kahit na masakit. Tumayo siya at lumakad papalapit sa akin. Iniwan ko na po siya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa hangin na parang isang bomba. Sinubukan niyang halongkatin ulit ang mga gamit ko, ang laptop ko, ang bag ko. Sinabi ko sa kanya, "Hindi, yun lang." Sumigaw siya, nag-impake ng isang bag at umalis. Sabi niya, babalik siya. Pinalitan ko ang mga kandado kinabukasan. Lumingon ako sa kanya, natigilan. Hindi ko alam kung sino ako nang wala siya. Pag-amin niya, nanginginig ang boses. Ngunit mas gugustuhin kong malaman kaysa sa patuloy na mawala. Isang katahimikan ang namagitan sa amin, puno ng lahat ng hindi namin nasabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa tala-arawan. Hindi po ninyo nararapat ang ginawa ko, ang ginawa namin. Hindi ko na iyon maaayos, pero gusto kong subukan. Lumakad ako pabalik sa kanya dahan-dahan at naupo sa tabi niya. Dati, pinapangarap kong marinig ang mga salitang iyan, sabi ko. Ngunit kapag sinasabi mo sila ngayon, hindi nila inaayos ang nakaraan. Isinusulat nila itong muli. Tumingin siya sa akin, nalilito. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng marahan. Nakikita mo na ako ngayon. Iyon ang nagpapabago sa lahat. Nanatili kaming magkasama roon ng matagal. Ang uri ng katahimikan na hindi masakit, kundi naghihilom. Ang uri na dumarating pagkatapos na sa wakas ay masabi ang katotohanan. Bago umalis si Isabel ng gabing iyon, huminto siya sa pinto. Hindi ninyo ako pinalaki para maging mahina, sabi niya. Nakalimutan ko lang kung gaano kayo kalakas. Ngumiti ako ng malambing. Hindi, sabi ko. Hindi mo nakalimutan. Tumigil ka lang sa pagtingin. At ngayon, nakikita na niya ang lahat. Hindi lang kung sino ako ngayon, kundi kung sino ako noon pa man. Naibenta ko ang gusali noong kasagsagan ng tag-araw. Ang huling mga papeles ay nilagdaan sa isang maliwanag at walang ulap na Martes. Walang anumang seremonya, walang pagdiriwang. Isang tahimik na pag-click lang ng panulat. Isang matatag na pakikipagkamay. At ang bigat ng 3 taon ng pighati, pagtataksil at katahimikan ay sa wakas, gumaan mula sa aking mga balikat. Ang pera ay pumasok sa aking bank account kinabukasan, ngunit hindi ako nagdiwang. Sa halip, nagsulat ako ng isang tseke, isang malaking halaga. Kalahati ng kita ay napunta sa isang lokal na kanlungan para sa mga kababaihan at mga bata na nasa krisis. Ang uri ng lugar na sana ay alam kong umiiral noong gabing nakatayo ako sa bangketa, dala ang 2 maleta at walang sino mang matatawagan. Hiniling ko sa kanila na magtayo ng isang bahagi na ipapangalan sa aking ina.